Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, tumay na kinilang ng Santa Maria, kaya ito po yung binabagi sa inyo sa libong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay huwag magpaninlang sa Diablo, kay rally ng katarungan sa pananalig sa Panginoon Diyos at Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay babasahin ko po sa inyo ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa bagong dipan o mabuting balita na pag-ahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Ayon po dito sa 2 Thessalonica, Kabanata 2, Kabanata 13, hanggang 17, ito po ang mensahe. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mapapahamak ng mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap ang katotohanan. Pinubayan ng Diyos na siling malilang ng Espiritu ng Kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ng lahat ng bumili sa kasama sa halip na tumanggap sa katotohanan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Banata 5, talatang 6, hanggang 7 sa huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kamuluhan. Sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya huwag kayong makisangkot sa kanila. Pagpatuloy po natin sa mga kay Apostol Santiago, Banata 3, talata 17 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos. Una sa lahat ay may malinis na buong buhay. Siya ay may bigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi mapagpakunwari at ang binhi ng kapayapaan na iniasik ng taong maibigin sa kapayapaan ay namumunga ng katuwiran. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 17 hanggang 20. Ito po ang mensahe. Huwag kayong gumanti ng masama sa masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa paningin ng lahat. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipabayan niyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ito po ang mensahe sa salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization, ang ating pag-ebanghelyo. At ating po pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos at ang gayon din ng ating banal na Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo. At ngayon ay paliliwanag ko naman sa inyo ang mga mensaheng ito mula sa tema na huwag magpaninlang sa Diablo, kay rally ng katarungan sa pananalig sa Panginoon Diyos at Panginoong Jesucristo. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo na tayo ay mamuhay ng mayroong pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. At iwasan natin na tayo ay magpaninlang sa Diablo. So huwag tayong magpaloko, huwag tayong magpaninlang o padaya sa mga Diablo sapagkat tayo ay mapapahamak pagdating ng takdang panahon. At wag nating pabayaan na tayo ay mahikayat ng Diablo sa masamang mga gawain o sa gawain ng Diablo. So tayo ay huwag magpadaya sa mga maling pangatwiran o pangatwirang walang kabuluhan para tayo ay mahikayat sa paggawa ng hindi mabuti o mahikayat tayo sa paglabag sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. Bagkus, tayo ay mamuhay ng ayon sa karunungan ng ating banal na Panginoon Diyos upang hindi tayo manunang ng Diablo, upang hindi tayo maloko at madaya ni luman sa maling pangangatwiran. Kung tayo ay mangangatwiran at mayroong kaisipan at puso at pag-uugali na mula sa Diyos, mula sa pagkikinig at pagsasabuhay ng mabuting balita at partikular na pagpapairal ng katarungan. Ngayon, kung tayo ay mamumuhay sa mabuting balita, tayo ay hindi malulupo ng sinumang tao na gayon din ng mga demonyo para tayo ay lumihis sa
kalooban ng ating Panginoon. At tayo ay mapahamak, tayo ay maparusahan sa impyerno, tayo ay mapahamak sa pamumuhay na ito. Sapagkat kapag tayo ay nalinlang ng diablo, tayo ay gagawa ng masama. Kapag tayo ay nabudyo sa paggawa ng hindi mabuti at tayo ay lumalim sa paggawa ng hindi mabuti, tayo ay mapapahamak. Kagaya, halimbawa tayo ay lumabag sa batas. So kung yung paglabag natin sa batas, kahit nga bago pa lamang, at kung ito ay nahuli ka, so pwede kang mapahamak, ikaw ay makulong, at pinakamasaklap kung ikaw ay abutin ng hindi maganda sa kamay ng batas. Yeah. So kaya tayo ay iwasan natin na mali lang tayo ng kasama upang tayo ay hindi magdisiplina ng mabigat hindi tayo magdisiplina ng mabigat ng pamahalaan na tayo ay ikulong o tayo ay mapaslang nila. Lalo na kung mabigat na ang pagkakasala o mabigat na ang lalo na mayroon din nasa pamahalaan na gumagamit din ng hindi mabuti laban sa kasamaan. Kaya nga tayo lahat nasa pamahalaan o hindi man nasa pamahalaan, sabi ng Panginoon Diyos ay tayo ay para hindi manilang ng diablo, magkaroon tayo ng katarungan. So ngayon, huwag tayong gumanti ng masama sa masama. So yung pamahalaan, tayo raron nila kung ano yung matuwid at mabuting pamamahala. Yung mga tao, yung masama, kumain ka sa iyong katatayuan bilang isang tao, huwag kang gaganti ng masama. Mayroong pamahalaan dyan at ang gabay ng Panginoon Diyos, pwede tayo magpatawad, pagbaguhin natin sila, iwasan natin sila. Yan, at tayo ay magpasensya. Yan ang pwede nating iharap bilang isang pangaraniwang tao, pangaraniwang nananampalataya laban sa kasamaan. So sila ay, kung mayroong gumawa ng masama sa iyo, mayroong gumawa ng masama sa kapwa, alam natin yan. So tayo ay maging concerned na pagbaguhin sila. Maging concerned, paakinin yung pamahalaan, or kung ikaw ang ginagawa ng masama, ireklamo mo sila, or paaksyonin mo yung pamahalaan para doon sa kapwa-tao mo, para mabigyan ng justisya, para mapatigil yung kasamaan, hindi na magalap yung kasamaan. Pagbaguhin mo sa mga maging nakalagay na ginagawa natin, tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita, hinihikayat natin na ang mga tao ay mabuhay ay sa mabuting balita, mabuhay ng mabuti, matuwid. Yung pamahalaan, magabayan natin na mamahala ng mabuti, sila ay ituwid ang disiplinahin ng matuwid. Ang mga tao gabayan sa mabuting pamumuhay at hindi rin gumawa ng masama. So tayo ay ganyan dapat natin naharapin yung mga kasamaan na sila ay sa ganitong pangangaral or casually may pag-usap ka, pagbaguhin mo sila mga ganung mga bagay, kung sila ay makakausap mo pa, maawat mo sila sa kanilang ginagawang hindi mabuti or else iwasan mo sila. So ganon ang ilang mga bagay na mula doon sa mga bagay na makatarungan at maka-Diyos at maka-spiritual, sila natin naharap. Or else sila ay lalapatan ng hustisya ng pamahalaan bilang authority para sila. Pero una sila kung sila ay pagbaguhin natin or pagpapasensya kalakakibat ng pagpapabago. Siyempre, kung pinagbabago mo, pinagpapasensya mo kung ikaw yung ginawa ng masama or ibang tao. So, kaya mo siyang kapagbago. Ngayon, kung hindi mo kaya magbago, so disiplina ng pamahalaan yan at ipagpasa Diyos na nga natin ang lahat. Siya ang gaganti sa lahat ng bagay. So, yan ay kung hindi siya madisiplina ng pamahalaan, yung Diyos ang didisiplina sa kanya o gaganti doon sa mga ginawa niya masama. So, yan yung makatarungan na dapat natin ayon sa Diyos at na dapat natin gawin para sa pakikihirap sa sino mang masama na gumagawa ng hindi mabuti. O para tayo ay limanin lang ng espiritu ng kamalian na kung mayroong gumawa ng masama, tayo ay mahingitayat din na gawin din natin sila ng masama o hindi magagandang mga hakbang. So yan. Kaya tayo ay iwasan natin tayo manampalataya ng lubos sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mabuting balita. Magkaroon tayo ng karunungan mula sa Panginoon. Sa hindi tayo maluloko ni Numan. Hindi tayo maluloko mula sa diablo at maluloko ni Numan. Yung ating espiritu ay hindi mauudyukan. Parang ating katawang ito ay gabay ng udyok ng
dyablo para tayo ay mabilis kumibig sa mga kasamaan sa paligid o tayo mismo ang gumagawa ng hindi mabuti. So kaya kapag tayo ay tayo ay gumagawa na ng hindi mabuti, kung titingnan natin sa ating sarili, yan ay tayo ay natitempt sa hindi mabuti hanggang sa tayo ay nasa ilalim na ng udyok ng demonyo para patulan natin yung mga kasama. So wag natin palilimin ang mga bagay na yan kapag tayo ay natitempt. So tayo agad ay magsisi at pilitin natin na ma-struggle yung mabuting pamumuhay at hindi tayo ay madala doon sa maling pamumuhay. Kung ano ba, ano mang bagay yung tayo ando sa masamang yun. So ay iwasan at pilitin natin maiwasan yun. Mamuhay tayo ng mabuti para tayo hindi mapailalim sa paningin ng diablo. So tayo ay nakakawala sa paningin ng diablo kung tayo ay matibay yung pananampalataya. Kaya palagi natin hilingin sa Panginoon Diyos, gabayan tayo na hindi mahikayat ng diablo. Paliwanagan agad tayo kung tayo ay nakakamali or natitempt sa isang bagay. Kung tayo ay tao, tayo ay madaling matempt. So ngayon ay kailangan ay tayo ay maging matatag para hindi tayo matempt. Hindi naman katuwiran na palagi tayo ay matempt. Diba? Diba, nagugutom tayo. Hindi mo matiis, isang araw ka na o dalawang araw na hindi kumakain, nagnakaw ka, diba? Natitempt ka, nagnakaw. Hindi mo naisip, pwede ka namang humingi, pwede ka namang mamalimukas kahit paano. Pagkat pwede ka lumapit sa pamahalaan. Maraming pamamaraan para kumain ka. So, mas mahiya ka na gumawa ng ganung bagay kaysa doon sa malimos ka. Kasi mas matuwid yun eh. Or, yung ikaw ay humingi ng tulong doon sa pamahalaan, humingi ka ng tulong sa sino man tao. Mas mabuti yun kaysa pagnakaw ka. Diba? So, kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Manampalataya, sabi nga ng Panginoon Diyos, manampalataya ka sa Kanya at huwag kang babalisa doon sa iyong mga kakanin. So, manampalataya ka at ikaw ay gumawa ka ng maayos para ipagkaloob sa iyo yung mga bagay ng mga pangangailangan. Hindi naman ibig sabihin kapag ka ikaw ay nanampalataya sa Panginoon Diyos, hindi ka nakikita, sabi nga ng Diyos, makantamad. Ikaw ay magpakasipan sa iyong gawain at sa iyong kakanin, di ba? So, ibig sabihin, ikaw ay nanampalataya at mayroon kang gawa para sa iyong bagay. At ibibigay niya sa iyo yung mga gawa. Ang nangyayari kasi, kahit na anong gulong mo sa pagkahanap mo ng trabaho, hindi ka magkatrabaho. Dahil nga sa pag ikaw ay walang, lalo na kung ikaw ay iba't iba ang katatayuan mo sa buhay. Meron mga ganung mga bagay na nauwi ka dun sa wala kang kaalaman sa pagkatrabaho, wala kang kaalaman sa ritmo mga bagay. Kaya nagkandahirap ka at wala kang mapasukang trabaho. Mayroon equality yung sistema, mga ganung mga bagay na apekto sa isang tao at hindi labang basta tamad. So, hindi ka nakakapabuhay na sapat. So yun, muli sana ay nagabay naman kayo ng mabuting balita, ating magbabahagi ng dito sa The Bible Evangelization, sa Pag-Evangelyo, at kayo ay magabayan ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual at isabuhay ang mabuting balita. So ang karunungan mula sa Diyos para tayo ay makabubuhay ng katuwid at hindi kumanin lang ng diablo at maling pangangatuwiran na tayo ay may tayo sa masamang pamumuhay o maling hakbangin ng pamumuhay. Tapos, tayo ay nasa tamang hakbangin ng pamumuhay na naayon sa kalooban ng Diyos mula sa mabuting balita. At sana tayo palataya na tayo patuloy na gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan. Ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo ng banal na Santa Maria, tayo palagi niyang gabayan ng pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At maliwanagan ang kayong lahat ng mga makakapakinig sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita. Hindi lamang sa paggabay na ito ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria o ng Panginoon Diyos, kundi sa pakikinig na ito ay sa pakikinig ninyo ng mabuting balita, ito ay makagagabay sa inyo at makapagligtas sa inyo o makapagbibigay ng kaligtasan spiritual sa pagtalima nyo ng mabuting balita. Ngayon din ay gagabayan tayo ng Panginoon Diyos ng kanyang iba't ibang mga paghihimala sa pagsasabuhay ng mabuting balita at tayo makapamumuhay na maayos.
na ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at ipapalain tayo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Basically, na pangangailangan natin at dapat na mga usually na dapat na gabay natin sa pang-araw-araw na ligtas tayo sa anumang uri ng kapahamakan, magandang kalusugan at tayo ay may pagpapala sa ating pagkainan. So, kaya tayo ay humiling or sa buhay natin ng mabuting balita at nagpapalain tayo sa pagkakalam na ganyan tayo dapat pagka mananalangin tayo sa ating mananalangin. Isama natin sa ating mananalangin at kung tayo makalimot ng pasasalamat. So, tayo araw-araw magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa pagpapala na kaloob at samahan na rin makinig. Nagaya ng tinuro ng Panginoon Diyos na kung paano tayo mananalangin ng Our Father, yan ay ating idalangin na kung saan ito ay ano na lahat kung tayo sa pananalangin na yan kung paano tayo kung yung ating pag-usap sa Panginoon Diyos ano na lang sa pananalangin na yan para tayo ay mag-usap sa ating Panginoon at kagaya noon ng ating mga pananalangin tinulog at isama sa ating at muli ay Diyos Interfaith Unity patuloy tayo makaisa at maniwalagan yung mga reliyon. So, unawain natin yung mga paniniwala ng bawat isa, respeto at maiwasan natin yung hidwaan at mga hindi pagkakakuman na uwi sa karahasan at mga labanan na nangyayari nga sa mundo maging dito sa ating bansa. So, ngayon ay bagkus, pakikaya tayo ng pagpapagilan ng pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan. At doon sa Vatican at saka CBCP, patuloy ngayong maliwanagan ni Mandala Santa Maria, patuloy niyong pagbuklurin yung sangkatauhan mula sa Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. At sa ating muting kakayanan ng tayo patuloy ng maasa ng paggabay ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Banal na Espiritu Santo mula sa paggabay ng Mandala Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at pagmimilagro na mapagbuklod natin at samahan tayong mapagbuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Sa mga kapamalaan ay patuloy din maliwanagan at magabayan ng mabuting balita mula dito sa ating paggabay na ito at kayo ay mamahalan ng mabuti, matuwid ayon sa Panginoon Diyos at tugunin niyo yung karapatan at patas ng hostility sa kayong makapumuhay ng mabuti at ulad ang inyong nasasubukan. Ngayon, magandang hapon sa inyo lahat at doon sa aming lokal na pamalaan, patuloy yung magabayan, nakaliwanagan ng Bandala Santa Maria at lumahala kayo ng mabuti, matubig. Doon sa aming parokya, sa bayan ng Infanta Quezon, kayo patuloy maliwanagan at pagbuklurin nyo yung mamamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo. Magandang hapon sa inyo lahat at patuloy tayong pagpalain ng ating Banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Banal na